Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programa Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua, Messiah, na siyang patuloy na nag-aanyaya sa ating lumapit sa Kanya at magpahinga kasama siya. Naalala ko po, meron po tayong verse na naalala sa Revelations chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will eat with him and he with me. So, yan po ang panyaya ng Panginoon sa pag-araw ng Sabat ay ang pakikinig sa kanyang mga salita at patuloy ng pag-aaral. Ganun din ang pananalangin sa araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga. At ngayon ay sama-sama tayo na i-enjoy ang ating Sabat sa pamamagitan ng pakikinig ng Torah portion ngayong linggo. At yan po ay matatagpuan sa aklat ng Exodus na may pamagat na Beshala. Yan po ay sa Exodus chapter 13, verse 17 hanggang chapter 17, verse 16. Ito po yung 16th reading from the Torah na may pamagat na Beshala. Ibig sabihin ay when he sent. Ang title po natin ay halaw. Sa unang verse ng ating portion. And it happened when Pharaoh sent out the people. The reading tells the adventures of the Israelites habang sila po ay nilisan ang Egypto upang hanggang sa i-cross nila ang Red Sea at makatanggap ng mga miraculous provision in the wilderness and face their first battle. So, yan po ay ibibigay sa atin sa ating Brother Richard at alam din natin kung ano yung makakulit natin aral sa Torah portion ngayon. At bago ang lahat, pangunahan muna tayo ni Brother Richard sa isang panalangin. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo, through Wow Smile Radio, at maibahagi ang inyong salita, ang Parsha Bishalach. At nawa Panginoon ay ang inyong katotohanan ay maihayag at ang inyong salita ay ipakalat sa mga taong nais matutunan ng inyong pamamaraan, ng inyong Torah. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Brother Richard, pakilala muna tayo sa ating radio program para sa mga bagong listeners. Ako po niyo dito sa Farewell with Brother Richard Sisa sa kabilang linya. Shabbat Shalom mga kapatid na kaibigan. Shabbat Shalom Sister Deb. At Parsha Bishalach, no? When Pharaoh let the people go, no? Covering Exodus 13:17 to 17:16. At dito nga pinakawalan na ni Pharaoh, no? Ang mga Israelitas. At nung pinakawalan na niya, naisip niya, ano ba itong ginawa natin? Ba't natin pinakawalan? So, may plano kasi ang Panginoon na parusahan talaga ang mga Egyptian, no? Kung matatandaan natin, ang isa sa mga kasalanan ng mga Egyptians ay nilunod nila yung mga baby boys. Mga baby boys, ano? Mga Israelitas. Maraming namatay noon, ano? Ngunit sa pagkakataong ito, ang ginawa naman ng Panginoon, nilunod din niya yung mga men of Egypt, yung mga best ng mga parang kapalit lang yun eh. Parang palitan yun. Pero hindi 1:1 yun, Sister Deb. No? Normally, pag ang Panginoon nagre-require ng parusa,
Talagang 7 times. No? 7 times. Pag hindi ka nagsisi, 7 times. Sa case ni David, si David nagsisi siya di ba? Kaya 4 times lang. Actually, 5. Um, Dalawa kasi yan kapag yung kung wari, meron kasing provision na kung wari, may ship yung isang tao, no? Tapos, yun ay ninakaw o kinuha. Tapos, hindi na naibalik yun. 5 ang ipapalit mo ron Oo. Pero kung generic lang, um, 4 times lang, no? Tapos kung naibalik yung original, wari, nawala yung ano mo, yung pet mo, yung sheep na yun na alaga mo o kalabaw o ano. Pero naibalik, dapat palitan din ng isa pang kalabaw, no? Pero in the case ni David, sa case ni David, um, napatay niya si ano, hindi na mababalik Uriah, di ba? So, hindi na mababalik. Kinuha sa kanya 5. Una, yung anak nila ni Bathsheba, yung baby, yung love child, na matagal niyang pinagpipray yun para hindi mamatay, pero namatay din. Tapos, yung una niyang panganay na anak, na dapat mag-ano ng throne. Um, Kasi ni-rape nga yung isa niyang, yung kapatid ni Absalom. So, 3. No? Tapos nasiraan ng ulo yun, yung babae. Tapos, si Absalom. Tapos later on si Adonijah, yung nag yung nag nag-claim ng kingship ni na hindi naman talaga sa kanya kasi kay King Talagang Solomon. lumaban sa kanya. Oh, si King Solomon. Tapos later on napatay din yon kasi pinagnasaan niya yung asawa, yung napangasawa ni David na bata pa, no? So, Mm. 5 ang kinuha. Sa case nito, Sister Deb, pero at least nagsisi si David doon. Ito, times 7 for sure or even more. No? Maybe 7. Um, ang nalunod kasi na mga Egyptians, 600 600 choice chariots. Sumunod dun So, siguro mga around less than that naman yung namatay na mga Israelites. Hindi natin alam Pero ganun kumuha ang Panginoon, kinukuha niya yung kapalit. So, at this Kasi time, sa mga nasa line down, Brad, kapag kapag nirelease mo na, huwag mo nang bawiin. kasi ang ginawa, Nirelease na tapos oh, pinahabol mo. yung tinahatag bawi, parang ganun hatag bawi siya. So, Kumuha ka na, tapos bawiin mo. oh, sabi nila, Bawal bakit mag... bakit natin pinakawalan? So, yung mga Sabi nga, tao, ang hari, hindi dapat nababali ang mga salita. pero yung Ah, salita ni Pero laging nababali. Ilang beses na niyang nabali yun. Nangako siya, papalayain, tapos hindi na naman, nagbago isip. Tapos mamaya, gano'n na naman hanggang huli. Tapos, hindi siya magandang hari. bago na naman ang isip sa bandang huli. No. So, yun, napinali sila. Kasi nung nakakross ng mga Israelites, yun, napatay sila. Pero ito, Sister Deb, may mga bagay-bagay na gusto kong emphasize dito. Unang-una, sinabi doon sa chapter 13, na nilid ng Panginoon ng mga Israelites, hindi doon sa maiksing lugar. Hindi doon sa shortcut. Yung maiksing daan, lugar ng mga Philistines yun dinaan niya sa ibang daan, sa mahirap na daan. Yung kasi sabi niya, baka umatras ang mga tao. May nangyari na kasi yung ganyan, Sister Deb, sa Ibig uh, sabihin, pag nilayo niya para hindi mag-isip-isip sila kung babalik o ako hindi. Kasi babalik. yun na. Pero sa ancient text, sa Book of Jasher, merong event na ganyan na nangyari. Before pa dumating si Moses, may time na gustong kumawala na ang mga Israelita. So, kaya nung nangyari yon, una sila confident pa sila So, ang nangunguna nun ang tribe of Judah. So, actually tribe of Judah lang ang umalis. Napadaan sila siyempre doon sa lugar ng mga Philistines. Napaaway sila. So, maraming nawala sa kanila kaya bumalik sila.
So kasi hindi pa nga oras. So mula noon, hindi na ulit sila nag-attempt lumayas. No? So, ayaw na nila ano. Kaya in practical sense, ano, minsan tayo, dinadala tayo ng Panginoon sa situation na mas mahirap, hindi yung mas madali. Para Mas hindi na tayo mahirap. makakabalik. Para hindi tayo, wala na tayong babalikan eh. So, Oh, balik ako ganun din. oo, diba? Diretso na lang. Oo, wala ka ng atrasan kasi kung mas madali, pwede ka pa bumalik agad eh. Eh ngayon, nung kinat ka na talaga, pinadaan ka sa mahirap na lugar, hindi ka na makabalik. So, ngayon, wala na, trap Diretso. ka na. Wala ka nang iba, wala ka nang ibang gawin kundi sundin yung will ng Panginoon. So, ganun ang Panginoon, ano? Nilalagay tayo sa ganung situation for the better. Kasi malamang sa malamang, aatras tayo kapag nahirapan kung doon sa madali. No? Yan ang isa dyan. Ano? Kaya kung tayo ay dumarating sa point na parang, bakit naman dito, ba't ako napunta rito, di ba? It's really tough. Pero pag tiningnan natin, later on, marirealize natin, mas tama pala talaga yung dinaanan ko na yun. Kasi kung dun sa kabila, malamang umatras na. Oo, ganun. Ano. Hindi ko nagkakamali. Yan, no. Tapos, another thing, nung nakakross na sila, siyempre, pinipraise nila ang Panginoon dahil nakaligtas na sila, no? Um, pero bago yun, ano, may mga gusto kong i-point out. Unang-una, nung hindi kagad binuka ng Panginoon ang Red Sea. Overnight yun, sister, overnight. So, ang ginawa niya, kasi palapit na yung mga Egyptians, yung angel of the Lord, ang Panginoong Yeshua, actually yun through yung pillar of fire o pillar of cloud, na nasa front nila, pumunta sa likod. Pumunta sa likod. So, yung hinaharang niya, ang pagpunta ng mga Egyptians, papunta sa mga Israelites. So, it's two things actually. One is to prevent yung mga tao, yung mga Egyptians na makasalakay. Pangalawa, hinaharap ng angel of the Lord ang mga gods of Israel. Gods of Egypt. So may battle yun eh. Kaya after that, nawala na yung mga gods na yun eh. Oh, mga gods ang Okay, kalaban. parang ang gandang pelikula, gawing pelikula yung Oo. Battle of the Yeah. yung The nangyari sa gods of Egypt. Egypt, ganun. Pero yung God of Oh, di pa Israel ang ano eh. Oo. May mga gods of Egypt, yes. Pero yung God of Israel is even more powerful. So tulong-tulong sila, hindi sila umubra. Oo. So yun ang nangyari ron. Ngayon, habang nakikipag-battle ang Panginoon doon, yung ano naman, wind, tuloy-tuloy, mahangin. Ano? So, minsan, refreshing yung hangin, sis. Lalo na kung nagwo-worry ka. Kikita mo parang may kalabang ka ron. Ano? So, na-split yung Red Sea o Sea of Reed na naging dry land siya. Walang hindi nga basa eh. Natuyo talaga sa hangin ano. At yung water, yung tubig naging wall in both sides. Kasi sinasabi nila parang isang side lang yan. Ang very clear in Bible, two sides eh. Wall yun eh. So yun ang ang ah, need nating isipin ano. Saka paano niya na prevent yun? Kasi siyempre kung ang blow is eastward, ganon. Tapos yung blow ng hangin is yung path mismo. Kaya siyempre gaganon talaga yon. Di ba? Mag-give way talaga yon. So pero overnight yan, hindi magic na isang araw lang or bakit hindi na lang niya pinalakad sa water yung mga tao, di ba? Mga ganun, ano? Yun ang mga tanong. So, may way kasi ang Panginoon. Um, so, kasi nga, gusto nga niyang lunurin yung mga Egyptians, no? So, nung nakatawid na sila, up to the last person, biglang umalis naman yung pillar of cloud. So, pwede na tumawid. Sumalakay sila ngayon. Pagdating nila sa middle, point of no return yun eh. Sabay bumalik yung tubig na gano'n. So mahilig ang Panginoon sa ganun yung magtabon either by water or by land or by fire, no?
ino-overwhelm niya, parang inaano niya kino-cover niya. Later on, si Korah, yung earth naman ang nag-cover sa kanya. In this case, yung water, mga Egyptians. Later on, yung mga mixed multitude na mga sutil na nasa labas, na by fire naman, no? So, maraming way ang Panginoon to punish sa mga kalaban niya, yung hindi sumusunod sa kanya. Pero in this case, nagwo-worry ang mga tao, no? Bakit mo kami dinala rito? Sabi niya. Bakit wala bang libingan sa Egypt at dito mo talaga kami ililibing, di ba? Kasi parang gano'n na nga mangyayari dahil trap na sila eh. Ang Egyptians nasa likod nila, tapos tubig yung nasa harap nila. Hindi naman sila makaka-cross kasi malalim yun eh. Saka paano nila makukross, di ba? Ay mga livestock nila, no? So maraming ngayon may mga documentary na mababaw lang daw yun and everything. Kung mababaw lang yun, hindi nagtawiran na yung mga tao, di ba? Madali lang tumawid eh. Hindi na Hindi, kailangan iport yung hindi nila kayang tawirin. You need a boat or something malaki. So anyways, so nung nagrereklamo nga sila, sabi ng Panginoon, hindi nagpumunta ang si Moses, nagsabi rin siya sa Panginoon. Sabi niya, bakit akong inaano mo? Sabi niya, ba't hindi mo sabihan yung mga Israelites na move forward? Oh, kayo mag-move forward, wag niyo akong anuhin. Inutusan ko na kayo mag-move forward eh. Ito, Sister Deb, no? Minsan may instruction sa atin ng Panginoon at pag nakakita tayo ng obstacle, ay ano tayo, umaalas kagad. direction. Oo. Naalala mo, Sister Deb, yung pinag-usapan natin last week. After maraming mga miracles at mga plagues na nakita nila sa Egypt, no? Nung isinabihan sila na pumunta kayo sa mga Egyptians at manghingi kayo ng mga provision, bakit hindi sila nagdalawang isip doon, di ba? Ba't tayo kami bibigyan yan? Galit nga sa amin mga yan, mga ganon, di ba? Basta ginawa nila, nabigyan sila. So sumugod sila. Sige, Inutusan manage. sila to do something. Tapos ginawa nila, na-receive nila yung blessing. This time, huminto sila sa Red Sea. Huminto sila. Ngayon, sabay umiyak. Tarap na kami, but dito mo kami papatayin. So, sabi pag nagreklamo sila kay Moses, si Moses naman nagreklamo sa Panginoon. Tapos sinabihan siya ng Panginoon, ba't ako ang inaabala mo? Ba't hindi mo sabihan yung mga Israelites na umano na, mag-move forward papunta ng Red Sea? So ganun na nga nangyari. Pero binigyan siya ng instruction, gamitin mo yung rod mo na i-ano mo, yun nga, maghihiwalay yung ano. Tapos, kinarangan niya yung mga Egyptian na hindi makarating. So, binigyan niya ng time para makatawid ang mga Israelites, no? So, pero dito sa passage na to, Sister Deb, ang sinasabi niya sa mga tao, be still and know the Lord will fight for you. So may mga battle na hindi tayo kailangan makipag-away. Kasi wala eh. Hindi natin kaya. Trap na tayo, di ba? Pero later on sa next chapter, Sister Deb, hindi sila nag-stand still laban sa mga Amalekites na pinagpapatay na nga sila. They have to fight. So may mga instances din na dapat lumalaban din tayo. When it is time to fight, it is time to fight. When we cannot fight back, pag hindi na natin kayang lumaban, yun na yung time na ang Panginoon na ang papasok. Pero habang kaya pa natin lumaban, tayo muna. Sabi nga ng Panginoon, ba't ako inaabala nyo? Kayo yung gawin nyo yung dapat yung gawin, di ba? So, mga kapatid, mga kaibigan, minsan kasi nababaliktad natin. Yung time na hindi, yung time na dapat mag-stand still tayo and wait for the Lord, doon naman tayo nakikipag-away. Pag yung time naman na dapat tayo makipag-away, yun naman yung mag-stand still tayo kaya tayo napupuruhan. Ngayon, paano ka malalaman kung kailan mag-stand Yung sa still? mga, yung mga wonders pa na ginawa ng Panginoon paglabas nila ng Egypto, Ah, yung binigyan sila ng liwanag,
at Yeah, sa gabi at clouds pag oh, araw para yeah. hindi sila nainitan. Actually, hindi So, lang basta liwanag yung pillars dapat of na yun. fire. Hindi lang liwanag yun, Sister Deb. Nagbibigay ng liwanag, pero there's more to it. Kasi ano yan eh, una, one, again, liwanag, nagbibigay ng heat sa kanila, sa warmth sa gabi. Pero yun actually ang isang proof na hindi lang sa kanila, kundi pati sa mga ibang tao, na ang Panginoon ay nasa kanila. Isipin mo na ngayon lang sila nakakita ng gano'n na may pillar of clouds and pillar of fire sa gabi. Isipin mo kung anong feeling ng mga tao na nakakakita nun na may isang malaking pillar of fire. Apoy na nasa gitna ng mga Israelitas na mula ground hanggang langit hindi lang sa maiksing pilar, talagang hanggang langit ang kanyang pilar. So, paano manginginig talaga yung mga tao, no? Sa makikita nila ito talaga kakaiba itong grupo na ito. So, meron silang God na nakakatakot. Pero Kakaiba. pero hindi yan tuminag sa mga Amalekites, Sister Deb. Ang ginawa ng mga Amalekites, sumalakay sila sa likod kasi ang pillar of cloud ay nasa front. Yun ang nagka-guide sa mga Israelites, no? So ang ginawa nila, trinidor nila sa likod. Tinira nila ang mga weak, mga ano, mga matatanda, mga bata, mga ano. Inano nila, tinake advantage kaya nagagalit ang Panginoon sa mga Amalekites. Sabi niya, yung kanilang treachery, sabi niya, iwa-wipe out ko memory nila sa mundo. Sabi, Na, iba ang galit niya sa Amalekites. So, sino ba itong mga Amalekites? Para maano natin, ano? Ang example niyan, later on, si King Agag, no? Amalekites, King Agag. Ang mga Agagite is yan ang mga royalty ng Yung Amalekites. si Goliath, di ba malalaki Philistine, sila? Philistine naman si Goliath. Filistino. Ang mga Amalekites hindi naman mga giant, pero decently tall people, pero mga ano sila, mga magagandang lahi. Mga ano sila yung talagang parang mga puti, ganun, mga European, mga ganun ang dating. Hindi naman exactly ganun, pero basta hindi sila brown. Kasi ang mga ano brown skin eh. Hindi naman black pero brown yung No, katulad tama lang. yung mga Kayo magiging ngayon, para mga Arabic, para mga ganun, hindi fair skin. Brown to fair skin, ganun. Pero hindi white, di ba? Mga ano, mga iba ang level ng mga ano. Tapos isang ano niyan, si Haman. Si Haman, ganun din. Gusto niya ipapatay mga Israelites, di ba? Tapos si King Herod. Ang dami rin napapatay ni King Herod. Si King Herod, may lahing Jewish, may lahing Amalekite, may lahing Agagite. Kaya yung siguro yung DNA niya na Jewish, yun ang nagtatayo siya ng temple, nagano siya. Yung lahi naman niya na Agagite, yun ang mga pumapatay doon sa mga bata at saka mga ano. So, kaya may ano siya eh. Oo, yan ang mga ano, yan ang saka yan ang one of the things na huling gagawin ng Panginoon, ano, yung i-wipe out. Pero ang pinupoint out ko dito, Sister Deb, madalas kasi kinuquote ng mga believers o so-called believers yung stand and be still for the Lord, this is the Lord's fight. No? Okay naman yon. Pero not all the time. Kasi si David, hindi lang nakatayo lang. Lumalaban si David, nakapatay siya ng 10,000 na tao. Nakalaban niya, di ba? Si Samson, ganun din. Sila Gideon. Although sila Gideon, hindi mga nag-raise ano, the sword. Pero, minsan parang saan sila kumukuha ng lakas na gano'n. oh, Yung so, kadaming So may again, may mga times na paano natin malalaman kung kailan tayo mag-stand still at kailan tayo fa-fight. Magfa-fight tayo kung kaya natin mag-fight at may chance pa kaya tayo lang. mag-fight. Pero pag trap na tayo, wala na talaga, yun ang time to stand still. Oh, at wait for the Lord. Pero dapat we are okay with the Lord. Ibig sabihin, maganda relationship natin sa Panginoon, hindi yung stand still and wait for the Lord's redemption or ano salvation. Sila Pero hindi mag-claim, naman tayo nagki-keep ng ano siya commandments. ginagawa.
hindi tayo nagkikip ng commandments, saka namumuhay tayo sa kasalanan, eh, anong ini-expect mo? Di ba? Anong ini-expect? So, yun ang ano, no? Yun ang isang gusto ko lang i-emphasize. Another thing, nung nakakross na sila sa Red Sea, Sister Deb, ano? Uhaw na uhaw sila. Siguro kalalakad, ano? And everything. So, mamatay-matay na sila sa pangalan nito, sa uhaw. Pero may mga livestock naman sila, di ba? Wala bang mga ano yun, walang mga walang mga milk ganun. No? So anyways, yun nagreklamo sila pero may nakita silang tubig na sa ano sa isang area sa Mara which is bitter, no. Ngayon nagreklamo na naman sila sa Panginoon, ano. Mamamatay kami rito sa uhaw. Dinala mo kami rito para mamatay sa uhaw. Anyways, may pinakita Panginoon kay Moses na puno, ano, na kahoy. Yun itinapon niya ron by chemical reaction, eh naging drinkable, no? Minsan may mga ganun, Sister Deb, sa chemistry, no? Yun yung tinatawag na catalyst. Ang catalyst, yan yung isang bagay na hindi siya magbabago pag nilagay mo ron sa isang liquid o sa isang mixture or whatever. Hindi siya magbabago pero nagki-create siya ng pagbabago doon sa surrounding niya. Halimbawa, yun nga, sa tubig na yon tinapon doon, hindi naging nag-iba ang ano nung karakteristik ng kahoy. Kahoy pa rin siya. Pero naging drinkable yung water. Yun ang catalyst, ano? Um, Tayo as believers, dapat catalyst din tayo rito. Na dapat pag nilagay tayo sa Tayo isang lugar, yung nagmumulan. hindi tayo dapat magbago. Pero tayo ay nagki-create ng change sa paligid. Kasi, Nagiging bearable ang paligid, ang situation dahil dahil sa sa atin, atin. sa iyo. So hindi kasi yung iba pag nilagay na sa isang lugar na ano na siya nababago na rin. So na ano hindi siya catalyst. Sabi nga, Nagiging, do as the Romans do. When you go to nagiging ano Rome, na do as the Romans do. if you can't beat them, join them. Parang ganun, mali So, po yun, ano? So, as believers, tayong mananampalataya, dapat catalyst tayo. Pag nilagay tayo ron sa isang bagay, sa isang lugar, hindi dapat tayo ang nagbabago, kundi yung paligid natin nabasa ko dapat ang nagbabago. yung uso ngayon na ano, mga influencer. Yan. You influence others Pero, by your practice of Torah. uh, yan. Tama yan. Pero gusto kong emphasize dito, Sister Deb, katulad din kanina na yung sa paglaban, ano, may time na hindi dapat tayo lumaban ng Panginoon lalaban, may time naman na tayo lalaban, no? Ganon din sa blessing, sa testing pala, testing. May testing ng obstacle o trial, hardship, difficulties. Yun, automatic yun na trial yun eh, na testing yun eh. Pero meron dito, Sister Deb, na ano, mga kapatid, mga kaibigan, no, na isang bagay na sinabi niya. Makikita natin ito um, sa Exodus chapter um, 16, no? Verse 4. Dito naman, sinabi ng Panginoon kay Moses na magpapaulan siya ng tinapay galing sa langit, ano. Um, at ang mga tao ay pupunta at magagather sila araw-araw para daw masubukan niya kung sila ay maglalakad sa batas ng Panginoon. So anong ibig sabihin nito? Ang abundance o yung maraming mga um, um, maraming mga blessing, ano. Ang blessing ay testing din. Hindi lang po yung hardship, trials, difficulties, yung mga paghihirap, yung mga gutom, uhaw, problema, kaaway, lahat yung maraming ano. Yun, obvious yun na testing eh. Pero yung testing na marami kang blessing, marami kang biyaya, i-testing din. Kasi doon makikita, sabi ng Panginoon, Exodus 16:4,
titingnan ko kung sila ba ay magwo-walk, sila ba ay maglalakad sa aking Torah. Yan ano. So, kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano, either in times of sa mga panahon ng pagsubok, o kahirapan, o yung mga sakuna, o mga problema sa buhay, iyan ay pagsubok. Alam naman natin lahat yan. Pero yung sagana, kasaganaan, yung pag-aani, yung mga blessing, iyan isang way din ng pagtetest yan kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon. Ano? So yan, ang mga maano natin dito, may encounter natin dito sa portion na to. No? At makikita natin na laging nagrereklamo ang mga Israelitas. No? Minsan, ang bilis natin silang husgahan. Parang napaka-reklamador naman itong mga ito. Binigay na nga sa kanila lahat, no? Pero tingnan natin ang sarili natin. Tayo ba hindi nagrereklamo? Sa loob ng 40 years, mabibilang mo yung reklamo nila. Mabibilang mo yung reklamo nila. Pero tayo, sa loob ng 4 years na lang, ilang beses tayo nagreklamo, no? Baka mas marami pa kaysa sa mga Israelitas. Eh. So yun ang yun ang gusto kong i-emphasize na hindi dapat tayo naghuhusga, rather tayo ay matakot. Kasi kung yung mga taong um, alagad ng Panginoon mismo na pinili niya, niligtas niya, anak ng kanyang kaibigan, o kaapu-apuhan ng kanyang kaibigan na si Abraham, Isaac, saka si Jacob, no? Kaya niyang parusahan, lalo na tayo na sampid lang. Yun, maging careful tayo dyan. No? Kasi minsan parang meron tayong sense of entitlement. Parang feeling natin parang obligado ang Panginoon na tulungan tayo. Yun ang mga kapatid, mga kaibigan, nababasa ko nga yung may mga nakikita kong posting, kung gaano kalaki ang universe. Trillion daw yung mga planets. Ang Milky Way natin 2 trillion ng stars. Ang planets pala. Oh, mga ganun, no? Tapos ang Milky Way isang maliit na speck lang sa sa universe. At meron pang theory na may multiverse. Ibig sabihin hindi lang isang universe, marami, no? So yun ang maraming ibig sabihin ng Panginoon, marami ring ginagawa. Hindi hindi lang yung tayo ang iniintindi, no? So dapat maging rin tayo, maging we should wait for the Lord. Antayin natin siya. Kasi may time. In as much as alam niya lahat ng nangyayari. Pero lahat sinusubukan din tayo. Minsan may hinihingi tayo, parang gusto na kagad natin now na. No? Parang, Panginoon, bigyan mo ako ng pasensya. Give me patience. And I want it now. So, dapat antayin natin ang Panginoon. Kasi meron din siyang iba pang ginagawa. No? At meron din siyang expectation sa atin na dapat may ginagawa rin tayo. May time na siyang nakikipag-away para sa atin, may time din na tayo rin ay makikipag-away para sa sarili natin. Para maprotektahan natin sarili natin at pamilya natin. No? May time na magtatrabaho tayo, may time din na magpapahinga tayo. So there's a time for everything. You know? So yun ang mga dapat nating intindihin. Makikita natin dito no sa parsya na to ang isang um, kanta na napaka actually binanggit ito ng Panginoong Yeshua sa kanyang kanyang sa gospel Ang nakalagay dito sa Exodus 15:2, sabi niya, "The Lord is my strength and song, and he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him an habitation, my father's God, and I will exalt him." So, dito actually sa Hebrew, makikita natin dito yung pangalan ni Yeshua. Yung pangalan ni Yeshua. So, um,
yung my God, God is my salvation, um, ano yon, Yeshua yon. Ano? So, kaya ang pangalan ni Yeshua is all over the place sa Bible. Hindi ito invento lang. Kaya minsan yung mga, unfortunately, no, may mga ibang ah, mga mananampalataya o so-called na mananampalataya, pero iba-iba ang pangalan ano, ang ginagamit, which is ayaw nilang gamitin ng Yeshua kasi merong iba, ganito, ganito. It's sad to say na kasi hindi na talaga nila naintindihan ang scripture. Ando doon sa scripture ang pangalan mismo ng Panginoon natin, pangalang Yeshua, no? Tapos, pero pag tiningnan mo maigi sa Hebrew, um, actually yung ano na yon sinasabi ni Yeshua ito sabi niya, I have a place, sabi niya, I'm gonna go and prepare a place for you. In my father's house, there are many mansions, no? Or many rooms. So dito, ito rin yun eh. Parang nire-recite niya ang Exodus chapter 15 verse 2. No? Tapos sa Exodus 15:3 naman, ang sabi naman dito, the Lord is a man of war. No? So, minsan nakala natin, God is love and, okay lang, peace lang lagi, laging understanding and everything. Pero, ang Panginoon is a man of war. Nakikipag-away talaga siya. Hindi siya yung parang hindi makapatay ng langgam o hindi makapatay ng lamok. Papatay talaga siya. Kapag ka, pagkahahara-hara ka, malamang matatamaan ka. So, um, iba-iba ang Panginoon, no? Kaya sabi nga dito, Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, has dust in pieces the enemy. Ang tanong, sino yung nasa right hand niya? Di ba? Si Yeshua yung nasa right hand niya. Kaya nga sabi ng Father, at binanggit dito sa Hebrews chapter 1, sit at my right hand until I put your enemies a footstool of your feet. Dito, ang pinipraise nila, yung right hand. Your right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, hath dust in pieces the enemy. So yan yun ano. Itong Song of the Sea actually, although tinatawag din ito na Song of Moses, pero Song of the Sea din ito, no? Na may binabanggit sa Book of Revelation na may kakantahin na Song of Moses. Hindi natin alam kung itong Song of the Sea o yung nasa Deuteronomy, no? Or it could be both. We don't know, no? Dito sa Song of Moses na to o Song of the Sea, dineclare ang tagumpay ng Panginoon eh. Tapos ni-reveal dito yung identity ng Messiah, si Yeshua, pinangalanan talaga, ano? Tapos sinasabi dito na ang Panginoon daw is man of war, hindi lang God of love, no? At dito, pinapakita yung position ng Messiah, being the right hand of God, no? Tapos, Naalala ko, ha? nabanggit yung Messianic writing. Sabi ni Yeshua, I did not come to make peace, Yeah, but to, yeah, to make war. yeah, he's a So, man. Oo, consistent siya ba? oo. Saka ano siya actually, si Yeshua, dapat patakot tayo sa kanya eh. Kasi nakalagay yan dun sa Psalms chapter 2, no? Sa Psalms chapter 2, sa towards the end ng chapter, sinasabi doon, sabi dito, Psalms chapter 2 verse 12, sabi dito, sa 11 muna, start tayo. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling, sabi niya. Kiss the Son, lest he be angry, and you shall perish from the way. When his wrath is kindled but a little, blessed are all that put their trust in him. So, sinasabi dito sa Psalms 2:12 na mag
we have to kiss the sun. Ibig sabihin, parang kung sa term natin ngayon, Love, sumipsip love, sumipsip daw positive. tayo sa ano, sa kung term natin ha, ngayong term natin, 'di ba? Sumipsip daw tayo dun sa sa anak, ano, sa anak. Magbigay galang. Yung mga Godfather, 'di ba? Nagkikiss sila sa ring ng Godfather, parang gano'n, ano? Ang kung term naman ng mga Pilipino, sisipsip. Yung papakitang gilas ka. Gano'n, ano? Kasi pag nagalit daw sa'yo, kahit konti lang, magalit lang siya konti, you will perish along the way. Sabi niya. Kaya wag daw nating galitin kahit konti. Di ba? So, yan ang Panginoon. Ano? Ang ano kasi masyadong inaabuso ng iba. No? Parang, ay mahaba kapasensya ng Panginoon nga, mahaba pasensya. Yan na nga ang ginawa ng mga Israelitas, mahaba nga pasensya, naubos eh. So, hindi po unlimited ang pasensya ng Panginoon. Yan, yan ang isang bagay na dapat natin matutunan. Ano? Nakaranas sila ng disiplina, judgment. Hindi lang disiplina, kundi kaparusahan talaga. So, Yun at ang actually, na-disqualify pa sila, sis. ayun. Na-disqualify sila sa ano, yun ang masaklap doon eh. Na pagkatapos nila So, maghirap, na-disqualify pa. meron din mga parte sa kanila na talagang na-wipe out yung kahit yung pangalan nila sa Oo. public. Ang masakit nito, Sister Deb, ano, marami na sila, naghirap na sila, nakita na nila ang Panginoon, nakita nila, naging part na sila ng ministeryo ng matagal na panahon. Pero they fell short, hindi sila umabot Mm. dahil sa disobedience. Minsan kasi, ito naman warning din sa mga matagal ng mananampalataya o yung mga lingkod ng Panginoon. Minsan may sense of entitlement yung iba, no? Feeling nila para na silang mga hindi mga untouchable, parang Untouchable. o parang malaki ang utang na loob ng Panginoon sa kanila. Ang dami nilang crowns na ano, di ba? Ang dami na nilang na-save na tao. Pero ang Hindi pa rin. hindi pa rin kahit si Moses nga eh. Pwede pa rin mawala. Kaya nga dito, serve the Lord with fear and trembling, sabi niya. Kaya maski si Apostle Paul, sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. Pare-pareho, iisa lang ang teaching, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi yan nagbabago. Mapa Tanak, mapa Torah, o mapa Messianic writing na tinawag nilang New Testament. Kaya rin, I think isa rin ito sa dahilan bakit patuloy natin binabasa ulit-ulit ang para ng Panginoon para marimay tayo, hindi tayo makalimot. At Mhm. magpatuloy tayo sa mga nais ng Diyos na sa direksyon na nais ng Diyos na tinatahak. Kasi nakakalimutan natin eh. Hindi rin yan Yes. nalalayo. Hindi yan nalalayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa kumain ka ng marami sa isang meal. Hindi Oh. ibig sabihin na hindi ka nakakain ng magpakailan pa man, o hindi ka nakakain ng ilang araw. Eh, magugutom ka. Manghihina ka at mamamatay ka, di ba? So, kailangan mong kumain. Kumain ka na ngayon, ngayon okay ka na. Maya-maya, kakain ka ulit. Pag pananghalian o hapunan, tapos the next day, ganon. Ganon ang ganon. So, ganon din po ang Torah. Lagi natin narinig. Pero parang bakit tayo kain ng may kanin, parehong ulam, ulit-ulit yan eh. Yan eh, physical sign ng spiritual truth, Sister Deb, no? Itong Pero mga... ang nakakatuwa sa salita ng Panginoon, kahit ulit-ulitin natin, Mm-mm. pag mababasa ulit natin siya, may bago na naman May bago na revelation. naman. Oo. Tapos Oo. may bagong reminder. At nag-a-apply palagi siya sa present life din natin. Saka mas lumalalim na siya, no? In the past, Oo. reminds sa atin yung nakaraan, pinapakita sa atin kung ano yung dapat natin gawin sa ngayon, at Yeah. pinapakita din kung ano yung mangyayari sa ano yung pwede nating asahan sa hinaharap. Yan, no? Yan ang physical sign ng spiritual truth. Maski nga sa paghuhugas ng ano, no? Pag naghuhugas ka ba ng pinggan, isang ganun lang. Isang ganun lang, ano? O kaldero. Kailangan maraming beses eh. O, maraming beses. Yan, mga pinapakita sa atin na part ng ano natin yan. Na bakit kailan ulit-ulitin ang Part ng Torah, learning. parsha, ulit-ulit. Same thing, same thing, same thing.
Kasi it comes ano yan eh. By practice, lagi-lagi. Merong isang method, Sister Deb, yung ano yung sa pag-aral ng mathematics, yung Mm. kumon. Kumon. Yung sa kumon, um, ulit-ulit ang ano nila yung ang kanilang ginagawa. Yung halimbawa pag-compute nila ulit-ulit. Kaya yung anak ko nga dumaan sa kumon na gano'n na naiirita siya kasi nadaanan ko na to dati. May ano Mm. yan, merong reason kung bakit para maintindihan mo, maunawaan mo. Mm. So ganun din ang ano ang Torah, no. Lagi natin nababanggit. Minsan may mga bagay ako na madalas banggitin ulit-ulit ulit-ulit. Part po 'yan ng teaching, no. After all, sinabi ng Panginoon, sinabi actually ni Joshua, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua na do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything that is written in it and you will be prosperous and successful. Eh, yung iba gusto prosperous and successful agad eh. May Pasan yung, bago dun eh. Meron sa marami pang taas. dadaanan eh. Wag daw natin hayaan na mawaglit sa bibig natin ang Torah. Yung Book of Law, no? Lahat ng kwento kasi minsan bakit ulit-ulit pinag-uusapan na lang natin puro na lang Torah, 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 di ba? Ah, pero yun ang importante. Yun ang importante na maano kasi wag daw hihiwalay sa bibig natin. Tapos i-meditate natin. Hindi lang basta pinag-uusapan. Iniisip mo pa, parang ina-absorb mo. Like, oo nga, no. Talagang gano'n. Parang inaano mo, minimeditate mo talaga. No? Tapos, para daw, gagawin natin. So, three things yun, ano? Huwag hihiwalay ang salita ng Panginoon sa bibig natin. Tapos, isa sa puso natin, isa sa isip natin, i-meditate natin. Para daw, maging careful tayo na gawin ang bawat bagay. Yung paggawa ng ano na yun, yung pagiging careful natin sa paggawa ng mga kautusan ng Panginoon, yun ang magbibigay ng success sa atin balang araw. Hindi immediately. It takes time. It takes time. Ang iba kasi gusto parang ano yan, Sister Deb eh. Nag-exercise ka ng isa dalawang araw, gusto mo malakas ka na kaagad eh. Dapat matagal, di ba? Marami yan, mahabang panahon yan. No? Ganon din, kumain ka ng gulay ngayon tsaka bukas, o kahapon tsaka ngayon, gusto mo healthy ka na kaagad. Dapat consistency yan ng matagal na panahon, ano. So, ganun din po yung paggawa ng mga ng Torah, no. Pagsunod sa utos ng Panginoon. Kasi minsan, ba't ako sumusunod naman ako, Panginoon? Bakit wala naman nangyayari sa akin? Di ba? For one, hindi pa time siguro. Pangalawa, kulang pa, di ba? Pangatlo, kasama sa ano mo yun, na ano, kung talagang tutupad ka sa magiging faithful ba tayo sa Panginoon. No? Kasi again, ang difficulty is a testing, obstacle testing. Ang blessing is a testing din. Kung susundin natin yung mga utos ng Panginoon. So, yan ang mga bagay na dapat natin malaman, ano. Um, yun nga, yung mga miracles, yung presence ng Panginoon. Dito, Sister Deb, no, inutusan sila na kumuha ng enough, no? Um, yung enough lang sa na mana. Yung iba kumuha ng marami, iba kumuha ng konti. At the end of the day, pare-pareho lang sila. Hindi na natatanggap nila. Oo, pare-pareho lang. Parang, pero ang tanong doon, Ang laking lesson doon, Brad, yung ano, yung huwag tayong masyadong, ano ba yung mag-grab ng grab. oh, Sabi ko, ano lang kailangan natin na yan. kontento tayo sa Kontento tayo pangangailangan. doon sa kung ano meron tayo. Yung Tapos, mga pasobra, usually nasasayang siya. It's the sayang. same with food. Yan. Nag-iimbak tayo ng maraming makakain, tapos in the long run, di rin natin makakain, masasayang, may spoil yung iba, and then tapos. Yun. Again, meron ding ano yan. Ano, Ito ko may yung time, lesson. may time na may time na tama lang kunin mo, may time naman na kailangan mo magtabi. Hindi Sobra ka. katulad ni Joseph, no? So, inutusan din na Yes. mag-save ng pagkain, ng mga bagay-bagay, no? So, there's a time for everything. Kaya lang, ang problema, kung kumuha ka ng dapat konti lang, or hindi ka nag-save nung kailangan ka mag-save. So, ang Mm. tanong, again, paano malalaman ng isang tao
kung kailan gagawin ang dapat gawin. Dito po papasok yung Torah. Kapag tayo po ay laging nag-aaral ng Torah, naiintindihan natin ang situation. At ito ay hindi maintindihan ng mga taong hindi nag-aaral ng Torah. At hindi lang basta nag-aaral, yung pinapractice ito. Magkaiba kasi yun eh. Marami nag-aaral ng Torah system sa Bible school and everything. Pinagdidibatihan, marami silang mga ano, hanggang lalalim na. Ang problema, wala namang practice. Application. Walang application. So, katulad nga yan, pag may mga kinakausap ako, marami silang alam sa ano. Isang tanong ko lang pag tinanong ko, sabi ko, si Yeshua ba is he God? O si Jesus ba is he God? Oo daw. O ang kanyang salita hindi nagbabago. O, siya ang creator ng world. O. Siya bang nagbigay ng Torah? O, yun lang ang tanong ko eh. Hindi na sila sigurado. Ba't ganon, di ba? Kasi kung si Jesus ang nagbigay ng Torah, yun ang commandments na binabanggit niya sa 14:15. Kaya, John 14:15. Kaya, dapat, intindihin natin yun, ano? So, ito yun eh. Malalaman natin kung anong gagawin natin kapag familiar tayo sa kanyang salita. Kasi pag nagsabi siya ng something, at hindi natin naintindihan, dahil sa hindi tayo familiar sa kanyang salita. Di ba? O, di ba yung mga magkakaibigan, ganyan eh. Mga kilos lang, mga tinginan lang, alam na eh. Di ba? Or keywords, alam na eh. Ganon din tayo sa Panginoon. Kung ang Panginoon, minsan may sasabihin siya, through, either through His words sa Bible, o through other people, o through situations, o through nature, anyway, na pwede niya tayong kausapin. Even dreams. So, malalaman natin kung anong gusto niya based doon dahil nakikilala natin siya sa Torah. No? So, anyway, may oras pa ba tayo, Sister Deb? Meron pa tayo 10 minutes na. 10 minutes. So, yun ang ano, no? Yun ang gusto kong emphasize na dapat alam natin kung anong gusto ng Panginoon. Alam natin kung kailan siya maiinis. Huwag natin siyang inisin. At alam natin kung kailan natin Alam natin na niya. pasensya ang Panginoon. Uh, God is kind, God is patient, but not always. uh, Kasi napatunayan yan sa mga nababasa natin sa Torah. Makikita natin dito, Sister Deb, no, sa lesson dito na isa sa mga paborito niya na tao, si Moses. Bakit paborito niya si Moses? Kasi napaka-humble ni Moses. Sobrang humble ni Moses. Saka masunurin siya. Sabi niya, he is faithful in all my house, sabi niya. Yun ang ano ron. Tapos si Abraham naman, hindi nagko-complain. Sunod lang na sunod. Di ba? Ganon din si Isaac, hindi rin nagko-complain. Bulag siya for 60 years yata or more. O, di ba? Si Jacob, ganon din. Dami nang nangyari sa buhay niya, pero hindi siya nagre-reklamo. Yun, ano, and in contrast sa mga Israelites na mareklamo. Pero again, katulad ng sinabi ko kanina, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan, na mabibilang mo yung reklamo nila sa loob ng 40 years. Lahat nakalista yon. Tayo, sa loob ng, sabihin na lang natin 4 months, ilang beses tayo nagre-reklamo. Isang araw lang. Isang araw na lang. 4 hours na lang. Partida na. Mas marami pa tayong reklamo sa 4 hours kaysa sa buong 40 years ng Israelite. Pinakita ko naman pinaka-effective na every time nakakaranas tayo ng hirap sa buhay. Kasi naranasan ko yan. Kapag yung mga bagay na hindi mo na kaya, iyak mo lang sa Panginoon, naka-comfort ka at the same time, pagdating ng oras na susunod-sunod siya. Kaya sabi ko, hindi talaga totoo na hindi siya pagpabayas ng Panginoon. Kagaya ginawa ng Panginoon sa Israelitas, hindi lang sila pinalaya, kundi nag-provide pa siya ng lahat ng pangangailangan nila habang nasa siyerto sila. Yun, di ba? And that sums up the highlights. Yeah, it was a lesson learned. Iwasan natin ang magreklamo. Huwag magreklamo. Huwag magsumbong. Pwede magsumbong. Umiyak tayo sa Panginoon. Sabihin natin yung mga hirap natin. Pero huwag manunumbat. Huwag susumbong. Yes. No. Tapos, ang pinakamagandang question pala dito,
Lord, paano ka Panginoon, paano ka mapapupurihan sa Ah, ganitong buhay na nararanasan ko ngayon? That is a good statement and also question para sa Panginoon. And yeah. then, i-reveal niya yun na meron palang magandang bagay na nangyayari before, habang nararanasan mo yung hirap. May mga gandang bagay na nangyayari after that. Mangyayari. So yan ang ano, Napakaganda. no? Yan ang tama yan. Yan ang ano natin, yan ang tinuturo sa atin lagi ng Panginoon. Yes. May So, example. tama yung kanta na no, kanta at saka nabasa ko sa the steadfast love of the Lord never ceases. Yeah, His mercies never comes to an end. They are new every morning. yeah. Great is his faithfulness. For those who keep His commandments. Yes, Yan okay. para sa Yes. lahat. Oh, hindi para sa lahat yan. Pero despite that, kahit yung mga wala sa Panginoon, pinoprovidean pa rin niya ng pagkain, ng Yes. inumin, at Kaya ng umuulan ng kailangan. pagpapala sa mabuti at masama. Dahil baka sakali, Okay? one day magsisi sila. Yeah. But then the grace abounds dun sa mga sinusunod sa Panginoon. So, balik tayo sa John 15:10. If you keep my commandments, sabi ni Panginoon, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment. Kung paano sinunod ng Panginoong Yeshua ang commandment ng kanyang Ama, lalong-lalo, all the more na sundin natin ang kanyang mga utos na nanggaling sa Ama. So, yan po ang kapahayagan ngayon. So, bago tayo magpaalam, hiling ko muna si Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong Parsha Bishalach. Salamat sa mga discussions. Salamat, Panginoon, sa mga story na nakip sa Torah upang kami po ay matutunan namin ang tamang mga pamamaraan, paano mamuhay, paano sumunod sa inyong mga kautusan, at paano mag-react sa certain situation, at upang magawa namin ang iyong mga kautusan. Nawa, Panginoon, ang inyong salita ay manahan sa aming mga puso, at ito ay magbunga ng mga magagandang bagay, ng mga magagandang gawa, na ito ay maipakita namin ang liwanag namin sa aming nakapaligid sa amin, upang makita nila ang mga aming mga mabubuting gawa, upang mabigyan ka po ng papuri, sapagkat kayo lamang po ang may karapatan at deserving na makakuha ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Yun. So, announcement po, ang papayagan ngayon ay post natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of the Ministries. At patuloy po tayo mag-like, mag-comment po tayo sa ating sa page. And also, pwede niyo pong balikan yung lahat ng mga lessons na hindi pa natin napanood at sa panood upang lalo natin maunawaan ang kabuuan ng Torah ng Panginoon. Patuloy natin enjoy ang Sabat ngayong Sabado ito at pagpalain po tayo ng May the Lord bless you and keep you. May the Lord keep His face shine upon you. May the Lord be gracious to you and keep you. Shalom. Ako po yung Nicole Sister Debbie Farwell with Brother Richard Sings. Season. Patuloy na nabati sa inyo na Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.